Bago ngayong gabi, patay ang isang kasisilang lang na sanggol na ibinabiyahe pa uwi mula sa ospital matapos maipit sa kadena at gulong ng motorsiklo. Pabala, sensitibo po ang video. Makikita ang pinagtulungan ng mga rescuer at residente na tanggalin sa pagkakaipit ang sanggol. Ayon sa Tagkawayan Quezon Police, 3 araw pa lamang mula nang isilang ang baby. Kalalabas lang sa pagamutan ng ina at sanggol at pauwi na sana sa Del Gallego, Camarines Sur. Pero habang nakaangka sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang live-in partner, lumaylay ang kumot na nakabalot sa baby at sumabit sa kadena. Nahila ang buong kumot kasama ang sanggol at naipit siya. Doon huminto ang motorsiklo at nagpasaklolo ang mag-live-in partner. Nahirapang tanggalin ang sanggol sa pagkakaipit. Agad siyang dinala sa pagamutan pero dead on arrival na. Mahigit 20 ang sugatan sa salpukan ng SUV at van sa San Juan, La Union. Ang driver ng nakabangang SUV, dalagitang 13 anyos lang. May report si John Consulta. Nayupi at nawasak ang harapang bahagi ng van at SUV na nagsalpukan sa San Juan, La Union. Batay sa investigasyon, SUV ang may kagagawa ng aksidente at ang nagmamaneho nito, babaeng 13 anyos lamang. Itinakas lang umano ng dalagita ang sasakyan sa kanilang bahay. May sakay siyang 14 anyos. Base sa investigasyon, nagdire-diretso ang SUV habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada at sumalpok sa van. Itong SUV na papuntang Siam, nag-encroach siya doon sa lane ng van. Kaya nabangga niya po yung van. Sugatan ang 21 sakay ng van, kabilang ang mag-inang kritikal ang lagay. Sugatan din ang dalagitang driver ng SUV at kasama niya. Pinabulaanan ng pulisya ang balibalitang nakainom daw ang mga minor de edad na sakay ng SUV. Hindi po sila nakainom. Kumbaga talagang for curiosity sake lang, kaya kinuha nila yung sasakyan, drive nila. Ibinigay na rin daw nila ang kustodiya ng 2 minor de edad sa CSWD ng San Fernando City. Posibleng managot ang magulang ng mga bata sa nangyari. Yung mga ganong mga edad, sir, ang civil liability kasi nun, sir, mapupunta sa magulang. Yung magulang ng bata is very cooperative naman siya. Actually, very willing naman siya talaga na makipag-ayos kasi amidano naman siya na talagang minor de edad yun. Sinisikap ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga sangkot sa insidente. Alinsunod sa batas, mahigpit na pinagbabawal ang pagmamaneho ng walang lisensya. Ang minimum age requirement sa pagkuha ng student driver's permit o student license ay 16 years old. At kahit may permit na, hindi pa rin siya pwede magmaneho ng walang kasamang professional driver. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpabigat sa daloy ng trapiko sa Sumulong Highway ang magkahiwalay na karambola. Siyam ang sugatan sa nahulikam na pag-araro ng isang dump truck na nawalan umano ng preno sa 2 pang sasakyan. Ilang metro sa aksidenteng yan, nagbangga naman ng 4 na sasakyan. Yan ang report ni Jamie Santos. Hagip ng CCTV ng isang gasolinahan ang pagtumbok ng dump truck sa isang kotse na nagpaikot-ikot sa Sumulong Highway sa Barangay Mambugan, Antipolo City. Huminto lang ang truck nang bumangga sa kasalubong na wing van. Wasak na wasak ang harapan ng parehong dump truck at wing van. Nagkabasag-basag din ang mga windshield. Galing Antipolo proper patungong Masinag ang dump truck nang mawalan umano ng preno sa palusong na bahagi ng Sumulong Highway. Hindi rin umano gumana ang air brake nito. Yung unang nasalpok niya na motor, dalawang mag-asawa po siya. Bali ang naging brace niya po sa pangyayari, yung wing van. Siyam ang sugatan sa karambola ng 10 sasakyan, kabilang ang 3 motor, 2 kotse, 2 pampasadang kolong-kolong. Nagkalat din sa kalsada ang mga bote ng soft drinks na karga ng elf truck na nadamay rin sa aksidente. Dahil sa aksidente, bumigat ang daloy ng trapiko sa Sumulong Highway. Ilang metro mula sa naunang karambola ng 10 sasakyan, isang elf truck at 3 kotse naman ang nagbanggaan pasado alas 7 ng gabi. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 10 billion pesos na halaga ng droga, kabilang ang mga nalambat sa mga dagat sa ilang bahagi ng Luzon. Sinunog na.
Sinaksihan mismo yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang disposal facility sa Capas Tarlac. Nais daw niyang matiyak na di na maibebenta ang mga nakumpiskang droga. LRT2, may libreng sakay hanggang bukas. Yan ay bilang pambawi sa technical glitch, busod ng problema raw sa transformers sa Santolan at Anonas. Ayon sa pamunuan ng LRT, full operations na ulit ang LRT2 bago magtanghali kanina. Dating Education Secretary Armin Luistro, itinalaga ni Pope Leo XIV na miyembro ng Dicastery for the Institutes of Consecrated Life and the Societies of Apostolic Life sa Vatican. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas ay patutupad ang ikalawang bagsak ng price increase sa presyo ng produktong petrolyo. 2 pesos and 60 centavos sa kada litro ng diesel, 1 peso and 75 centavos sa gasolina, at 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Pero sabi ng Energy Department, posibleng magka-rollback sa susunod na linggo kung magtutuloy-tuloy ang naobserbahan nitong pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa world market nitong mga nakalipas na araw. Dahil dito, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na muna magbibigay ng fuel subsidy ang gobyerno sa mga PUV driver at operator. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Quiboloy at sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol valiente, lumutang ang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang mga isinawalat niya sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umano'y pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Anya, dinagdagan daw ng abogado mula sa opisina ni Senator Risa Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ng sinabi niya na nakita niya ang mag-amang Duterte na may bitbit na mga baril sa pag-alis sa property ni Quiboloy sa Davao City. Sabi pa ni Maurilio, biniyaran siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo noong panahon na yun. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan siya ng pahayag pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Tinawag naman ni Ontiveros na kasinungalingan ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing ay malaya at voluntaryong nagbigay ng testimonya at mga ebidensya. May rason daw ang senadora para maniwalang pinilit o binayaran ng taong ito para madiskarila mga criminal proceeding laban sa pastor at pagbantaan ng kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Quiboloy. Tagahanda na raw sila ng legal na hakbang. Sinusubukan pa namin kunan ng panig si Quiboloy at ang mga Duterte. Nagpa-pass out ka ba kapag sobra ang tagay? Isa yan sa mga masamang epekto sa katawan ng paglalasing. Ang Fit Track, panoorin sa report ni Katrina Son. Toma rito, toma roon. Ika nga nila, alak pa more. Gaano ba katindi ang tama sa iyo ng kada laklak? Blackout po. Pag-iising ko, di ko na alam paano ako nakauwi. Tamang tulog lang. Sa pinakahuling datos ng 2023, nasa age bracket na 20 to 59 years old ang pinakamalaking percentage ng mga umiinom ng alak. Pero pagdating sa binge drinkers o iyong naglalasing, halos dikit ang datos ng mga age bracket na 10 to 19, 20 to 59 at 60 and up. Si Cesar Rhea, pamorningan daw sa pag-inom noong kabataan. Minom kami. Siguro mula umaga, mga alas 8. Natapos kami alas 5. Alam mo kung ilang gin ang nainom namin, 1 kahon na gin. Pero noong minsan nalasing, nag-blackout siya at nadisgrasya. Nagising ako, ospital na. Ito lahat. Parang parang nasunog ba na 3rd degree burn. Lahat yan, gas-gas, pati ito, pilay ko, yung mukha ko. Mula raw noon, unti-unti niyang kinontrol ang konsumo ng alkohol hanggang naging sober. Si Abel, iniwasan daw na mapasobra sa inom at baka may gawing kakaiba. Ang diskarte raw niya para di mag-blackout, kumain muna bago uminom. Para maiwasan
yung umakyat sa ulo yung tama. Typical daw sa mga napasobra sa alak ang pagka-blackout o walang maalala at kawalan ng kontrol sa sarili. Once kasi na mataas yung ating alcohol content sa ating katawan, minsan kasi we feel na masyadong free, parang gano'n, no? We feel na masyado tayo parang kaya natin lahat, no? Parang ang lakas-lakas natin. May involuntary movements din daw ang taong lasing. Okay, nagkakaroon talaga tayo ng mga additional movements like yung jerking, no? So nagkakaroon talaga ng, alam mo yun, yung paggalaw ng ating mga muscles, kaya ng involuntary. Kaya minsan, once na lasing talaga tayo, may mga nagagawa talaga tayo at minsan nagsisipa tayo, mas magaan talaga yung muscles natin. Delikado rin sa kalusugan ang labis na alkohol, lalo sa kidneys, liver at pancreas. Higit pa sa paalala na drink responsibly, ang pinakamainam pa ring abiso sa publiko, stay away from alcohol. Pero dahil di rin maiwasan ng pag-inom, mainam daw na pampababa ng amats ang mainit na sabaw, kape o tubig. Agad namang dalhin sa ospital kapag unresponsive na. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.